Ramon Ang for President. Nako, mga sangkay, magandang pag-usapan ito. Viral ngayon, mga sangkay sa social media, itong pasabog ni Ramon Ang, no? Ang pinaka maimpluwensyang tao ngayon sa Pilipinas na negosyante, no? Sa kumpanya ng San Miguel Corporation. Ngayon kasi, mayroon pong matinding pasabog itong taong ito, mga sangkay. At marahil, may potensyal na manalo sa pagkapangulo ng Pilipinas just in case. Kung tatakbo. Well, pag-usapan po natin yan kasi may matinding pasabog ito at viral ngayon ang balita tungkol sa kanya sa social media matapos lumabas ang matinding pasabog. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.5 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout nga pala sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para siyempre magkakilala po tayo. Ngayon mga Sangkay, eto na nga po. Atong Ang for President. Pinost ko to sa social media ngayon mga Sangkay. Matapos lumabas ang balitang ito na sinabi nga po niya na ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagvo-volunteer ako ngayon. Ako na ang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve sa baha at no cost to the people at no cost to the government. Aba, mga Sangkay matindi, no? Walang babayaran. So, tutulong siya. So, this is very interesting. Ang taong ito, mga Sangkay, ay visionary. At kung usapang mga nagawa lang, ay may pambihira, mga Sangkay. Hindi po yan politiko. Bagamat, syempre, mga ano yan, mga Sangkay, mga ini-invest po nila yan sa mga project dito sa Pilipinas. Pero, syempre, makikita pa rin po natin na itong taong to talagang namang may vision para mapaganda ang ating bansa. Yung airport ngayon, mga Sangkay doon sa Bulacan na pinapagawa, na magiging pinakamalaking airport sa Pilipinas at isa sa magiging airport na pinakamalaki sa buong mundo, siya yun. Siya yung utak niyan, mga Sangkay. Nakikita niyo yung mga skyway, siya yan. Ibang klase ang taong to. At ngayon, nakikipagkumpetensya na rin pagdating po sa mga power plants. Balak magpatayo pa, mga Sangkay, no? So, matindi ang taong to. Visionary leader, which is, that's what we need, mga Sangkay. Yan po talaga yung kailangan natin. Ngayon, eto na nga po. Sobrang daming na-intriga. May mga nagsasabi pa nga po dito, mabuti pa itong maging president sa Pinas kaysa sa Duterte. Makapista na lang ako ng, ano daw? Basta yun, sabi niya, Mr. Ang for President. Okay, itong si Ramon Ang, malaki na po ang naitulong nito sa Pilipinas, mga Sangkay. Ito to. Sabi dito, bilib na bilib talaga ako dito kay Atong, hindi pala Atong Ang. Iba yun, kay Ramon Ang. Yung Pasig nga, ni-rehabilitate niya at his own expense. Kailan kaya maging ganyan yung may-ari ng kalupaan ng Pilipinas? Yan ang tanong namin, tunay ka bang isa sa amin? Huwag niyong kantahin. Okay? Ito naman, nagtatrabaho, hindi humihingi ng kapalit. Yan ang mabuting tao, mayaman na matulungin. Good job po, Apo Ramon Ang. Thank you for your benevolence. Ngayon, mga Sangkay, ito. Sabi dito sa balita, Ramon Ang, nag-volunteer, bibili ng lupa para sa mga bahay, eskwelahan para malayo sa baha. Grabe, no? Inihayag ng negosyante at San Miguel chairman na si Ramon Ang kanyang voluntaryong solusyon umano sa malawakang pagbaha sa Metro Manila. Sa isang press briefing nitong Biyernes, iginiit niyang nakahanda raw niyang bunutin sa kanyang sariling bulsa ang pagbili ng mga lupa para sa mga eskwelahan at pabahay na apektado sa baha. Ang bihira, matindi pala itong taong to. Ako po, San Miguel Ramon ang nagvo-volunteer ako ngayon. Ako na ang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. Buong Metro Manila talaga? Mag-solve
ng baha at no cost to the people at no cost to the government. Dagdag pa niya, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit noon. Magtatayo ako ng kapalit na eskwela. And yung housing, bibili na rin ako ng lupa para tayuan ang pabahay ng mga tao doon para lang alisin natin yung mga bahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. Okay. So, yun yung mga sanggay, pasabog. At ito nga po, may video siya dito. Kalat na kalat to, mga sanggay. Kasi sobrang dami talagang, kita nyo yung nag-share, oh. Pambihira. So, naiintriga yung mga tao. Ngayon, ito yung kanyang pasabog, mga sanggay. Tingnan po natin. Kasama niya si Yorme Isko. Ako po, San Miguel, Ramon Ang. Nagbo-volunteer ako ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Grabe naman yun. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa. Para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. Grabe, no? Itong taong to, mga sanggay, what if maging presidente lang po itong si Atong Ang? Grabe itong pasabog ni Atong Ang, mga sanggay, na talagang namang gumulat sa buong bansa. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema. I take it upon myself. I will cooperate with all of you at no cost to you guys. Kami na gagawa. Wow! Nak toko, ah. Ang daming solution, ang daming pera pinag-uusapan. Kami na gagawa. Sa Miguel na magkiklearing. Pero without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Paano namin punutin yung mga yun? Correct. But with MMDA and mayors, ay yung lahat ng obstruction na yun, punutin natin para mawala na yung baha. O, ayan, mga sanggay. Ano masasabi nyo dyan? Viral na viral ito ngayon, no, sa social media. At ito nga po yung mga komento ng taong bayan. Sabi niya, lilinisin niya lahat ng ilog sa Bulacan dahil dito sila nagtatayo ng airport by 2024. Wala na, baha. Ano daw? Mas lalo pang bumaha sa Bulacan ngayong 2025. Sari-saring reaction to. Sa tingin mo, maniningil agad yan? Yes, I know. Business is business. We need energy subsidies. Okay? It's interesting to see Ramon Ang with a net worth of $3.75 billion and no political power is taking concrete steps to address flood control and is now the fourth richest person in the Philippines. Meanwhile, Manny Villar with $11 billion in wealth, third richest, and the whole family nasa Senate, wala man lang nagawa. No offense. Man, just my 2 cents. May punto siya dito, mga sanggay, no, yung mga Villar. Di ba, tatagal na po. Diyan sa gobyerno, papalit-palitan na nga po, 2 na pong Villar, mga sangkay. Pero walang ganitong klaseng inisyatiba eh. Ibang klase itong si Ramon Ang. Yun yung nakikita po talaga natin. Wala pong mga mayayaman na gumawa nito. Yung tumulong, actually, sinubukan nga po nilang linisin yung Pasig River. Malaki na po ang nalinis dyan. So, yan yung mga sangkay, yun yung tanong. What if ang taong ito ay tumakbong presidente ng Pilipinas? Sa tingin nyo ba, may paglalagyan si VP Sara? Ako mga sangkay, tingin ko mga sangkay, mayayari dito si Sara kapag tumakbo itong si Ramon Ang eh. Lalong-lalo na mga sangkay, kapag makita pa po natin yung kanyang vision, sinasabi ko sa inyo, magkaka-interest kayo sa taong ito. Makakalimutan nyo si Sara Duterte. Pero mga sangkay ito, basahin lang po natin. How sure are we that Ramon Ang hasn't already been doing this quietly for years?
Napansin nyo ba? Ang daming, PPP projects na halos tapos na or bigla na lang lumilitaw. Wala sa news pero andyan na. No private entity throws billion into massive infrastructure and fixing Manila's flood control issue for free. Kung talagang may mga philanthropic billionaires, bakit ngayon lang? Bakit hindi noon pa? And it's not just San Miguel Corp that's flexing here. Let's talk about the real capital behind these PPP efforts. The kind na hindi kailangan i-press release. The kind na matagal nang itinatago pero ngayon lang ibinubuhos at systematic. Isn't obvious? The Marcos wealth is moving. The Pasig River rehabilitation, flood control, bridges, ports, airports, lahat yan may halimuyak ng wealth injection. At sobrang dami pa. Just observe. Malalim po talaga ito si Ma'am Teatan eh. Kaya, kumbaga, mga sanggeto, nakikita po natin, what if si Ramon ang pala yung isa sa mga nagdadala mga sangkay para tuloy-tuloy na maisakatuparan itong Marcos wealth. Kasi ngayon, mga sangkay, pansinin nyo, tingin ko talaga nangyayari na po itong Marcos wealth programs sa ating bansa. Sobrang daming project. Malalang mga project po talaga ito ngayon, mga sangkay. At pansinin nyo, world leaders nagkaka-interest kay BBM. World Bank pumunta sa Malacanang, nakipag-partner hanggang kailan? 2031. We don't know, guys, kung isa sa mga susi itong si Ramon Ang since close sila ni PBBM. Kasi, 'di ba? Kung tutuusin, kung akong tatanungin, mga sangkay, gusto ko pang mag-extend si PBBM. Matalino, matipuno, pogi, hindi bangag. Sinasabi ng iba bangag, pero mukha pa pong bangag yung mga nagsasalita, di ba? Si BBM ay healthy. Wala akong masabi dyan. Matalino. Pwede pa siya mag-extend ng another 6 years. Kaya nga lang, sa Constitution, 6 years lamang po tayo. So kung no choice talaga, hindi magkakaroon ng constitutional reform at hindi maging Prime Minister si PBBM, then Ramon Ang. Pwede. Di ba? Pwede mga sangkay. Sabi pa nga po ni Teatan, at sobrang dami pa, just observe. Hindi po natin alam kung itong sila Atong Ang, di ba? Ito na pala yung mga susi, mga sangkay. Kasi yung Marcos wealth, tahimik lamang po yan, syempre. Hindi po yan kagaya ng ibang mga sangkay. Iniisip ng iba na, kapag Marcos wealth, ay, ipagsisigawan yan. Ito na yung Marcos wealth, yan na namin. Wala pong ganoon, guys. Tahimik po yan. But just observe. Just observe. Kidnad yung mga sangkay, bumibili ang NFA ng pagkamahal-mahal na mga bigas, ang mga palay. Lugi sila dyan. Pero bakit bumibili pa rin? Just observe. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.